Tunay nga na kapag tayo ay nasa conquest, ibig sabihin nandun tayo sa Great Commission, ginagawa natin, pinapagawa ng Panginoon, mararanasan natin yung mga talagang pagkilos niya. No? Yung talagang alam natin, kasama natin ng Panginoon. No? So, kasi yun yung nais ng Lord sa atin na every opportunity, no? Kasi yun nga, kung tuusin na maraming nag-anniversary, di ba, wedding anniversary, it's just for them, kumbaga parang pero may mga purpose po pala, halimbawa sa mga birthdays, occasions, no? Yun yung mga gamitin nating mga opportunity din para maibahagi ang ating Diyos, no? Ang salita ng Diyos, maipanalangin natin yung mga unbelievers, no? At tayo patuloy na maging asin at ilaw. Amen? So, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Napakaganda po na tuloy-tuloy natin yung devotion natin, yung pagbabasa. Nang sa gayon, tulungan tayo ng Banal na Espiritu na ipaalala niya sa atin yun sa oras na kailangan natin na yung pag-share, no, sa mga ganong pagkakataon ng ating buhay. Amen? So, ito po ang title natin, mga kapatid, sa midweek service, The Spirit of Truth. Ang Espiritu ng Katotohanan. No? So, again, in this quarter, we are tackling about the Holy Spirit. We are knowing more about the Holy Spirit, no? In accordance to the Scripture in the Bible. So, who is the Spirit of Truth? No? Paano ba natin na patuloy na makikilala ang Banal na Espiritu? Basahin natin John 14:17. Sabi doon, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Napakaganda po, ng sinabi ng Panginoong Hesus dito mismo sa kanyang mga disciples. Sabi niya, ang Espiritu ng katotohanan ay talagang hindi kayo iiwan. No? Mananatili siya sa inyo. No, at siya sa inyo. At paano ba matatanggap ng isang tao ang Espiritu ng katotohanan o ang Banal na Espiritu? No, marahil din po ang tanong natin. No? Ang makikita natin dito sa verse na to, hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. No? So, ibig sabihin, hindi natin siya makikilala, hindi mo makikilala ang Banal na Espiritu sa kaparaanan ng sanlibutan. Amen? Kung hindi sa kapahayagan lamang ng salita ng Diyos, kundi makikilala lang natin siya o matatanggap lang natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi doon, you know Him, for He dwells with you and He will be with you. No? Kasi ang kinakapitalize dito, mga kapatid, yung talagang gabay at patnubay ng Espiritu ng Katotohanan. At bakit Espiritu ng Katotohanan? Nang sa gayon hindi tayo madaya. Amen? Ano ba ang ginagamit ni Satanas para humadaya ang mga tao? Yung ating emosyon. No? Na akala natin masaya sa pakiramdam, pero pandaraya pala yun. Amen? So, katulad nga sa panahon natin ngayon, di ba? Or kahit nung sa panahon ng Sodom and Gomorrah, di ba? Lalaki sa lalaki or babae sa babae, at marami pang mga immoralidad, no? Mga sugal, mga bisyo, no? Na sa utak, or ibig sabihin dun sa pakiramdam, no? Kasi kapag sinabing pakiramdam, may chemical reaction po yan sa utak, no? Katulad ng dopamine, di ba? Kaya yung mga drugs, yung mga alcohol, it is pleasurable, no, sa kanilang pag-iisip or sa utak, no, may nagkakaroon ng activity na nagbibigay ng pleasure, pero yun ay pandaraya. Bakit? Nakakasira yun ng pagkatao. Amen? Kaya sabi sa Bible, be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kasi mga bagay sa liputan, kapag nalasing tayo dyan, yan ay pandaraya, no? Talagang yung sasabihin natin sa mga bagay na masama ay mabuti na. Di ba? Maraming tao kasi ganoon Di ba? Ang tingin nila doon sa bisyo ay mabuti. Tama? Sabi sa Biblia, di ba, may maraming mga tao na they will call evil good. And they will call good evil. Di ba? Aakusahan nila, halimbawa, yung mga gawain ng Diyos. Di ba? Paparatangan nila yan ng mga
kung ano-anong mga bagay. They will call it evil. Yung mga makasanlibutan. Kaya ang tawag sa banal na espiritu, isa sa title niya ay Espiritu ng Katotohanan. Nang sa gayon, sa lahat ng panahon, no, or pagkakataon ng buhay natin, tayo ay manatili sa katotohanan. Tama po, mga kapatid? So, ganun ho yun. Sa pag-aasawa, di ba? Sa pagpapamilya, andyan po ang Espiritu ng Katotohanan na gagabay sa atin sa lahat ng kaparaanan ng Diyos upang hindi tayo madaya at magkaroon ng mga next generation na tatayo sa katotohanan. Amen? So, dito kasi sa John chapter 14, alam natin no, nakausap dito ng Panginoong Hesus ang mga disciple, no? John 14 is part of the upper room discourse, no? Actually simula sa John chapter 13 to 17 yan eh. And a collection of teachings delivered by the Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples on the night before His crucifixion, no? So from chapter 13 to chapter 17, no? Kapag kung nabasa niyo na yung John chapter 13 to 17 na yan, ito yung collection of teachings ng Panginoon bago siya adapin, no? Ipagkanulo. So in these final moments, nakasama niya yung mga disciples na talagang they were greatly distressed about impending departure of their beloved friend, the Lord Jesus Christ. So kanilang guro or ang Panginoong Jesus, no? So talagang nung sinasabi ng Panginoong Jesus na papahirapan siya, di ba? Na ganito yung mangyayari sa kanya. Sinasabi niya na yung pinauna niya na sa mga disciples eh. Sabi pa nga ni Peter, ay Lord, dapat hindi mangyayari sa iyo yan. Pero ang sabi ng Panginoon, behind me Satan. Di ba? May pag-review agad doon eh. Bakit? Kung alam mo yung katotohanan, kung alam mo ang salita ng Diyos, di ba mabuti sa pandinig? May malasakit. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat puspos ka ng banal na espiritu, the Spirit of Truth. Nang sa gayon, hindi ka madaya. Kasi maraming mga bagay sa buhay natin na ang ganda sa pandinig. Uy, sis, no? Dapat hindi mo yan mapagdaanan. Dapat hindi ka dumadaan sa ganyan. No? Dapat lagi tayo nasa mabuting kalagayan. Tama ba yon? Hindi. Pandaraya yun, no? Kasi may mga bagay na dapat ma-identify natin. Ito ay pagsubok, no? Meron namang mga bagay na actually consequences. No? Pero kung ang tawag mo sa consequences na kagagawan mo, kaya nangyayari sa'yo, ay pagsubok lang to ng Diyos, mali ka kapatid, kasi numalingan yan. No, maraming tao kasi, ang sinasabi nila doon sa mga, halimbawa, yung nararanasan nila, tawag lagi nila pagsubok. No? Walang pag-amin kasi pag lagi mong tinatawag pagsubok eh. Pero kapag sinabi mo na, ay, consequence kasi ito ng mga nagawa ko dati, ibig sabihin merong confession na agad dun eh. No? In the Spirit of Truth, nandoon yun, at merong repentant heart. Amen? So magkaiba po ang pagsubok, magkaiba ang consequences. Halimbawa, ikaw ay mabisyo, no, nung araw, at tapos, ngayon nakakilala ka sa Panginoon, na-deliver ka, napalaya ka. Ang ano ba nun, hindi mo na maaani yung mga naitanim mo sa katawan mo noon, maaani mo pa rin yun eh. Yes. Tama? Yes. No? So, actually, ang tawag dapat doon ay consequences ng mga tinanim mo nung araw or nung nakaraang buhay mo. No? Marami kang tinanim na masama nung araw. Tama? Halimbawa, ngayon na-deliver ka dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. No? May ano ba? Ibig sabihin, wala na lahat yun na hindi na magkakaroon ng consequences kung may natanim kang masama. May consequences, mga kapatid. No? Pero kung ang tingin mo lang doon ay hindi kagagawan mo, kung hindi, parang para sa iyo ay pagsubok lang. No? Hindi po yan. We must know kung ano yung mga consequences na dapat nating pagsisihan. Amen? Tama, nagsisi na tayo. But it doesn't mean na ligtas na tayo sa consequences. Tama po? Pinaparanas pa rin tayo ng Diyos dun sa mga consequences for us to learn. No? Kaya napakahalaga malaman natin yung spirito ng katotohanan. John chapter 14 verse 1.
Sabi doon, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kanino po? Sa Diyos. At binanggit din ng Panginoon, sumampalataya din kayo sa akin, sapagkat ang Panginoon Jesus ay Diyos. Ang banal na Espiritu ay Diyos. So kapag tayo po ay sumasamba, we recognize, kinikilala mo yung Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit. Yun po ang katotohanan. Hindi mo pwede sabihin, hindi kasama si Kristo kasi tao lang siya. Sa Diyos Ama lang. Hindi yun. Kandaraya yun. Amen? Ang katotohanan po sa salita ng Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit ay Diyos. They are God in three distinct person. No, in three person. So, yun po ang katotohanan. At dapat natin kilalanin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, ganun ho yun. Baka sabihin, di tatlo na ang Diyos, Pastor. Hindi yun ganun. Huwag natin gamitin ng finite mind natin. Kasi spiritual eh. Pag sinabi ng Bible, Elohim, di ba? Father, Son, and the Holy Ghost. No? Yun. Hindi mo sila pwedeng pag-iwalayin kasi iisa sila in three distinct person. Huwag nating ipanahas yung alam natin, ginagamit natin yung alam nating matematika. Na di tatlo na yung Diyos. Hindi. Spiritual yung pinag-uusapan natin eh. Pag sinabi ng Biblia, they are one, period. In three persons. Tama po, mga kapatid. Now, we are knowing more about the Holy Spirit. Ito po yung series natin, amen? This quarter. So, napakahalaga po, malaman natin the Spirit of Truth para hindi ho tayo basta-basta naniniwala o kumbaga kung ano yung dikta ng laman, no? Susway tayo. Hindi dapat basta-basta yon. For this reason, Jesus took an extended moment to calm their troubled hearts. No? Bakit ito sinabi ng Panginoon? Kasi nararamdaman ng Panginoong Jesus, siyempre, talagang sila ay nalulungkot, they are in distress. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus na yung departure niya. Diba? Yung pag-alis niya. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat mangyari ito. Kasi kung hindi ako maaalis, hindi niyo matatanggap ang banal na Espiritu. Yes, para ikakabuti. No? So, halimbawa, sa isang gawain ng Panginoon, sa isang local church, no? May mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon na dapat mangyari para lumago ang church. Yes. Andyan yung conflict, no? Andyan yung disagreement, di ba? Pero dapat nangyayari talaga yun. That is part of the process, no? When you have the Spirit of Truth, you know that's part of the process, because when we talk about growth, no, or spiritual growth, or yung growth ng church, there's a process. No, we must undergo, no? Hindi lahat smooth. No. Hindi smooth sailing. Katulad ng testimony kanina ni Ninam, no? Hindi lahat, bakit inalaw yung may mga hindi yung rough road? Bakit may mga ganon? No? May purpose. Yes. It must be done, no? Yung mga ganong bagay para maganap ang kalooban ng Diyos. Yes. Amen? Now, paano mangyayari sa DOCGM yung the great harvest? Paano mangyayari sa DOCGM yung tayo talaga yung magkaroon ng growth, no? Mag-mature ang bawat isa? There will be a process. You must undergo sa process. Ngayon, yung mga hindi makikiisa doon sa pinapagawa ng Lord na mag-undergo ng proseso, no? Wala. Amen? Ang sinasabi ng Espiritu ng katotohanan, yun ang dapat mangyari. No? Pero pag dinidinin natin, hindi dapat mangyari to. Hindi yun ang totoo. No? So, kaya, sabi doon, for this reason, Jesus took an extended moment. No? Extended moment sa mga disciple niya para ikalma sila sa kanilang mga troubled hearts, no? At ni-reassure sila. Sabihin natin, reassure. No? Or reassurance, in-encourage sila ng Panginoon. Sabi niya sa John 14:16, dadalangin ako sa Ama. Ito, mga anak, sabi niya, o mga kapatid, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay.
na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen? Ang ganda, no? Grabe yung pangako ng Panginoong Jesus. At nung narinig yun ng mga disciples, wow! No? Salamat, Panginoon. No? Pero syempre, kapag naiisip nila na, ay, aalis na ang Panginoong Jesus. Di ba ang ano nun eh? Sakit nun talaga eh. Malungkot. Di ba? So, halimbawa, yun nga, pumunta kayo probinsya, kabanding nyo yung mga kamag-anak. Ano yung pinaka-hardest part? Saying goodbye. That's the hardest part. But, hindi naman doon kasi nagtatapos yun. Diba? We're still family, no? Ganyan, no? So, encourage mo sila. Babalik naman kami. No? Sabi ng Panginoon, babalik ako eh. Yes. Diba? Yes. Kailangan mangyari ito. Pero habang wala ako, dito sa lupa, hindi niyo ako kasama, kasama niyo pa rin ako. Amen. Diba? Amen. Through the Holy Spirit. Amen. 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 Naunawaan natin mga kapatid. That's why we must know the truth eh. Yung spirito ng katotohanan. Para tayo ay hindi yung parang natatakot tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat katakutan. Di ba? Pandarayan kayo ng kaaway eh. Yes. Di ba? Yung fear of the unknown. Di ba? Fear of the unknown. Why? Hindi mo kasi alam. No? Wala. Ano kayong mangyayari bukas or what? Di ba? You are parang gusto mo makontrol lahat ng mga bagay. So, hindi yun. Kapag ikaw ay talagang nananaan sa iyo ang spirito ng katotohanan, so, isang ebidensya niyan is yung talagang reassurance. No? You're secured because of the love of God. And that's the evidence ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay pinanahanan ng banal na espiritu. Yes. Thank you. So, He is the helper. No? He, sa Tagalog, patnubay. No? Sa Greek term, it translated as helper. So, John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo natin matatanggap, ang banal na Espiritu. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen? So, bakit pinapaalala ng Espiritu ng katotohanan or ng banal na Espiritu? Para nga hindi tayo madaya. No? In these last days, mga kapatid, sabi sa Bible, diba, even the very elect can be deceived. Yes. No? Yun po ang katotohanan. Na pwedeng madaya. Pwedeng madaya. No? So, lalo na kung di ka nagbabasa. Amen. Hindi ka nakikinig, pastor. Hindi ka nakikinig sa leader mo. Sa cell or kung sa cell leader mo. Hindi ka nakikinig. Madadaya ka talaga. No? And ayaw yun ng Panginoong mangyari. No? But again, we have that freedom or free will kung tayo ba ay susunod sa Panginoon. Pipiliin natin siya o hindi. No, katulad dun sa 12 disciples, hindi naman lahat dun. No, may naghudas eh. Yes. Diba? So, at hindi lahat dun may espiritu ng katotohanan. No? So, sa chapter 15 verse 26 naman, sabi ng Panginoon, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Praise the Lord. At syempre, kung alam mo yung the whole truth, no, yung katotohanan na ang Panginoong Kristo lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya, hindi ka madadaya. Amen? Na ang iba, ang tingin nila, pupunta sila sa kaharian ng Diyos pag sila'y namatay dahil sa good works. Dahil matagal ako sa ministry, marami akong nagawa. Yan ba yan? That's deception. Amen? Tayo ay niligtas ng Panginoon, no? Para sa mabubuting gawa. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Amen? Yes. You are not doing good works to be saved. But now you are saved, you can do good works. Yes. Amen. Amen?
isang ebidensya na ikaw ay nakakagawa ng kalooban ng Diyos. Pag sinabing gawaing mabuti, nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. No, kasi may mga sinasabing quote-unquote mabuting gawa, pero kaipambawan, di ba? Mapapimbabaw or hypocrisy. No? So, pag sinabi sa Biblia, nakita niyo, no, tayo ay alakaran natin yung nilatag ng Panginoon, yung mga mabuting gawa nung una na nilatag na ng Panginoon. Ibig sabihin nun, yung pagsunod sa Diyos. Amen. Yan po ang ebidensya na kung pinapatnubayan ka ng Espiritu ng katotohanan. Amen? Kaya sa chapter 16:7 ng John, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Praise the Lord. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Para po sa ikabubuti yun. So, may mga pangyayari sa buhay natin na oo, malungkot. No? Oo, masakit. But it needs to happen. Para sa ikabubuti. No? Alam nyo, nakabasa natin, no? One of mention dun sa fruit of the Spirit ay long suffering. Ano yung pagtitiis? Yan yung long suffering. No? Talks about pain. Sabihin natin, pain. Yan. Ang pain ba kasama sa plano ng Diyos? Yes. You cannot grow in your Christian walk without pain. Kaya ang pinapalabas ng prutas doon, no? Fruit of the Spirit kasama doon, long suffering. No? Ibig sabihin, kapag yung tolerance mo sa pain in life, no, ay talagang magtumibay ka ng tumibay, ibig sabihin, you are growing as a Christian. Amen. Pero yung mga sakit, bakit? Ang katotohanan, masakit, tama? Yes. Hindi mo matanggap ang sakit ang lungkot, ang sakit ng katotohanan. Mag-grow ka ba kapag di mo tinanggap? No. You will never grow as a Christian. Mananatili kang baby. Yes. Mananatili kang baby. Wala yung prutas ng long suffering kung hindi mo tinatanggap yung mga dapat mangyari na nais pangyarihan ng Diyos. Yes. Hallelujah. Yan ang spirito ng katotohanan, mga kapatid. Amen? So, dapat po tanggapin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. That's why our prayer is, Lord, let your will be done. Not my will, but yours be done. Amen? So, parakletos yung tinawag dun sa Greek, no? He's alongside. He's with you always. Yun ang ibig sabihin ng Spirit of Truth or the Holy Spirit. The form of this word is passive and means one who is called alongside. Yun yung parakletos, the Greek word. At the Son's request, no? Request, ito ay dinalangin ng Panginoong Hesus sa Ama para isugo sa mga alagad ang Espiritu ng katotohanan. To help them, to encourage and exhort the disciples. No? So, ginamit ito ni Apostle John, no? Yung word na ito, patnubay or helper or parakletos sa Greek word. That implies the disciples already had a helper. Hindi sila mag-iisa. Kailanman hindi sila mag-iisa. No? The one who would soon depart from the earth, although the gospel writers never explicitly refer to Jesus as a parakletos. Hindi kay Jesus naka-refer yung sinatawag na parakletos, kundi sa Holy Spirit. 1 John 2:1. Sabi doon, mga anak. Sino mga anak dito? Ang Diyos. Hallelujah. No? Isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. No? Yung sinasabi dyan, yun yung namamagitan sa atin, ang Panginoong Jesucristo na nasa kanan ng Diyos, Ama. Wala nang iba. Amen. Wala nang ibang lalapitan kundi ang Panginoong Jesucristo. Pag nagkasala, lapit. No?
sa Panginoong Jesus. Lapit sa Diyos Ama, no? Sa Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil ililid ka ng Espiritu ng katotohanan, repentance. Ang repentance, hindi yan one time, big time. Repentance is our daily lifestyle. Amen. Pagsisisi. No? Ang pagsisisi ay buhay ng Kristiyano yan. Amen. Nandyan lagi yung repentant heart, yung acceptance of pain, acceptance of long-suffering for us, no, to know God more sa ating buhay. No? So, naalala niyo yung nabanggit kanina, nirebuke si Peter, di ba? Behind me, Satan. No? Ang iniisip mo ay pang tao at hindi pang Diyos, di ba? Hindi pang kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus. No? Kasi pag pang tao, parang yung maganda lang sa pandinig, pero hindi pala kalooban ng Panginoon. Amen? So, pero ang Spirit of Truth, He will lead us, no, sa kalooban ng Panginoon, sa buong katotohanan. So, Jesus promises to send His disciples a helper of the same type. Katulad niya. No? Because God had, no, Father, Son, and the Holy Spirit. They are one. No? And that helper will continue the ministry that Jesus began. Bakit may DOCGM? Because of the Holy Spirit. Amen? Bakit may mga local churches na talagang yung tinatayo ang Panginoon? Diba? Pagkilos yan naman ng Espiritu. No? So, ayun po ang ebidensya at nais ng Panginoon na mangyari. Magpatuloy. Sabihin natin, magpatuloy. Yan. Amen. So, we encourage each and every one of us na magpatuloy. 14:17. Nandyan, sabi doon sa 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. No? Sapagkat siya hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Praise the Lord. No? Ang in-emphasize lang po, kaya natin inulit yan, no? Sabi doon, na hindi matanggap ng sanlibutan. Kapag tayo po nag-share ng gospel, ano ang ina-expect natin, mga kapatid? Ina-expect ba natin na lahat tatanggap? Hindi. Kasi sabi, the word is the Spirit, di ba? Banal na Espiritu. So, kapag tayo nag-share ng gospel, expect mo na yun. Hindi ka lang dapat magugulat doon, di ba? Yung mga criticism, di ba? Kasi sabi doon, na hindi matanggap ng sanlibutan. Sino yun? Yung Espiritu ng katotohanan. When we say the truth about God, about the Lord Jesus Christ, expect mo na yan. Even your family members, even your relatives. Actually, yun pa nga yung mga unang hindi tatanggap. Yes. Biblical. Amen. But we continuously pray for them and the Holy Spirit will work in their life. No? Gawin natin yung part natin at ang Holy Spirit kikilos. Amen. Ano yung part natin? Go and make disciples. Share the gospel. Yes. Mag-testimony ka about yourself. Yes. About how you encounter the Lord. No? So, marami dyan hindi tatanggap. Sa Panginoong Jesus nga eh. Panginoong Jesus na yun So, maraming tumalikod, maraming hindi tumanggap. No? So, tayo pa ba? Diba? So, expect natin yan. Pero, huwag tayong ma-discourage. Be strong in the Lord. Amen. Diba? Andiyan ang banal na Espiritu. No? Tayo ma-discourage. At lalo pa nga tayong mag-apoy. Diba? Sa paglilingkod sa Panginoon. So, the identity of the helper is now revealed. No? Yung identity, yung pagkakilanlan ng patnubay ay inihayag sa ating mga sumasampalataya. Pero sa mga tao makasalibutan, hindi yun nila matatanggap. No? Ang matatanggap nila, ang yakap-yakap nila is yung religion nila or yung kanilang pinaniniwalaan na hindi nga nila alam kung totoo ba yun o hindi. No? Pero God is telling us or revealing to us the truth at yun ay dapat natin ibahagi nang sila rin ay makalaya. Amen?
So, ganun yun. Sabi doon, 15:26, nabasa naman natin yung kanina. Yan. Pagdating ng patnubay, susubuin ng mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan, siya ay magpapatotoo tungkol sa atin. Next verse. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, binanggit ulit ng Panginoon sa mga church, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Inulit, no? Bakit? Kasi they are troubled heart eh. Minsan kailangan mong ipaulit-ulit sa kapatid, no? Sa isang kapatid. No? Yung encouragement, yung reminder, isa sa atin, no? Para tayo ay magpatuloy at magkaroon ng talagang fire serving God. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. And in these last days, sabi nga sa Bible, no, kinote sa Book of Acts yung Joel chapter 2, di ba? That your men will dream dreams and your young or your youth will see visions. Totoo po yan, mga kapatid. We are in the last days. Palapit ng palapit. At ang purpose kung bakit yung go and make disciples, so talagang dapat tayo mag-double time. Yung great harvest talagang dapat magampanan natin, magawa natin. Because we are in the last days, mga kapatid. No? Dapat maalam natin yan. So, tuloy-tuloy gera sa Israel. May gera din sa Ukraine, Russia, tuloy-tuloy. At nagkakaroon na ng pag-uusap-usap ang mga bansa, ang mga presidente, ang mga prime ministers about World War III. World War III. No? Kaya, alam na natin na nandito na tayo eh. That's the truth. It is prophesied. Hindi tayo yung talagang umahayo kasi parang may motibo tayong iba. No. No? Na umahayo tayo na dapat marami tayo dito kasi ganito dapat. Competition yan sa mga churches. Dapat malago tayo, marami tayo, masigla tayo. Yun ba yun? Hindi. What's the purpose? Yes. Salvation. Amen. No? Actually, ang sabi nga sa isang article, nagsisimula na ang World War III. Nagsisimula na. No? Hindi pa lang ramdam dito sa Pilipinas, pero nagsisimula na. Kung aabot na natin mabasa mo sa Revelation, yung mga bansa, susugurin ng Israel. Malalaki yan, ha? Malaking bansa. No? So, parang may inintay na lang ng isang click. No? Yung kasi nag-escalate na eh. Yung sitwasyon eh. No? Sa mga bansa. No? Yung China, Russia, yan. Magkakaroon yan ng alliance. Di ba? Tapos, sa Israel, marami yung mga malalaki na bansa. No? At, yung Western world, ayan, makikialam din yan. So, World War III, mga kapatid. So, anong ginagawa ng church na ngayon? Pray to the Lord of Harvest. Yes. Diba? Unahin natin pamilya natin. Amen. Kaya mamaya after this, sa plenary, i-discuss ko sa inyo yung about dun sa ating approach. No? So, are we ready, mga kapatid? No? Kasi anytime yan, no? Pero ang meron kasing tatlong belief, no? Pre-tribulation, di ba? Mid-tribulation, post-tribulation. Pero ano pa man, kung ano man doon yung mangyari, Yes. ang katotohanan, o sinasabi ng Espiritu ng katotohanan, mangyayari yun. Amen. Amen. No? Kung bago World War III, mag-rapture na, pwede, no? Pero hindi natin sinasabi absolute, no? Kasi nga, maraming view dyan. Yes. Pwedeng while the tribulation is going on, mag-rapture, or pwedeng after the tribulation. No? Pero, ang actually, stand natin dyan is bago. Bago talagang great tribulation, magkakaroon na ng rapture. No? Pero ano pa man po doon, no? Yung sa mga view ng mga Bible scholars,
yan po ay mangyayari na. At nagsisimula na po mag-usap-usap ang mga bansa. Lalo na yung Russia, di ba? Nawala na nga lahat dyan ng connection Internet. Ano yung ginagawa nila yun? Nagpaplano niya yan. Sila. No? So, maraming mga tinatawag yung mga writer or yung may mga PhD na sinasabi, lalo na pag-aaral ng mga ganyan, gera. It is starting na. At alam nyo kung bakit galit na galit nga yung mga Palestinians or yung sa Gaza, yung Hamas. Diba? Kasi mahaba po yung paliwanagan kasi sa Old Testament. Alam po nila kasi yun yung about yung signs ng kulay pulang baka yung sa Numbers. Nakapasok na kasi. And they want to build the third temple. No? Kaya nagkakagulo. Bakit nagkakagulo? May kinalaman ang pananampalataya. This is spiritual battle that results in casualties sa physical. Nakikita po natin mga kapatid. No? So bakit natin inaaral na bakit Holy Spirit ang inatalakay natin? No? Makita natin yung pagkilos, yung revelation ng banal na Espiritu sa atin, sa DOCGL. No? That it's high time. That's this year, 2024. Let us not waste time for other things. Pero mag-focus tayo doon sa pinapagawa ng Diyos. Amen po? Amen. So, at the moment of baptism ng Panginoon, na-receive niya ang banal na Espiritu, nakita natin yan, no? So, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on Him. Yan, yung sinasabi sa John 1 verse 32. So, ganun din po ang mangyayari sa atin. Before the disciples began their ministry, Jesus instructed them to remain in Jerusalem for the promise of Holy Spirit. No? Makita natin Acts 1:4. Yan, to 5. Ito, mga last verse na po. Sa Acts na tayo. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Amen? At sa verse 8, hindi na lang ni Camille, no? Hanggang, verse 8. So, sabi doon, once na puspos kayo ng banal na Espiritu, na baptize kayo sa Holy Spirit, you will receive power. Kapangyarihang mag-witness. Yes. Magpahayag. Mag-testimony. No? Manalangin ng tama na ayon sa Espiritu. No? Yung power yun Amen? Kaya nung na-receive nila ang banal na Espiritu, di ba? Doon sa upper room, yun, talaga po pagkatapos noon, boldly sila talagang naghayag ng gospel. Once the Holy Spirit came upon them, they were fully equipped. Sabihin natin, fully equipped. Fully equipped. Parang full battle gear. Yes. Yes, ready. Mga disciples. Ang DOCGM, yan, we are being equipped ngayon, no? Kaya maghanda tayo, mga kapatid, no? Huwag tayong complacent, huwag tayong, pwede na to. Hindi. No? Magbantay tayo, maghanda tayo. Believers should be thankful that the Spirit of truth is with us. Salamat tayo. Andyan lagi ang banal na Espiritu. Pasalamat tayo, hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu. Kahit minsan or madalas natin siyang nasasaktan, hindi niya tayo iniiwan. No? Kaya sabi, the Spirit of truth is with us and in us and upon us. Nandiyan yan. No? Kaya kailangan natin yung intimacy. Paigtingin natin yung relationship natin sa Holy Spirit. For without His guidance, kung wala ang gabay at kaliwanagan ng banal na Espiritu, we could not distinguish truth from error. Yes. No? Iba yung utak mo No? Pero kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, alam mo kung anong kalooban ng Diyos at hindi. Amen.
Alam mo kung anong error, alam mo kung anong dapat gawin, alam mo kung paano yung approach, how to resolve situation. You know it because you have the Spirit of truth that will never leave you nor forsake you, and He will be with you forevermore. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon. Tayo tumayo at manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Glorify